One of the affordable na lugar na napunta namin dito sa Asia ay atong Vietnam, and this time we explored the northern part of Vietnam, which is ang Hanoi. Yes, it's true, napaka-affordable dito, but aside from that, napakasarap ng pagkain nila dito, napakabait ng mga locals, napakaganda ng mga tanawin, and napaka-rich ng kanilang culture and tradition. So if you're traveling to Hanoi, Vietnam soon, well, make sure to watch this video. Kasi dito pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat nyo malaman before you travel to Hanoi, Vietnam. Flights, hotel, budget itinerary, and mga tips and tricks para makasave kayo sa travel nyo dito sa Hanoi ay makikita nyo na sa video na ito. My name is Doc Sammy, and so without further ado, let's get on to the video. What's up mga laagan? Today ay maaga tayo sa NAIA Terminal 3 dahil may travel tayo going to Hanoi, Vietnam. Before mag-check-in, do not forget to pay the Philippine travel tax. And ang airline natin for today's travel ay Cebu Pacific na nabook namin months ahead for around 6,500 pesos. Balikan na yan. And ito pala yung hinanap sa amin dito sa check-in counter. After check-in, ay pwede na tayong dumiretso dito sa immigration. And of course, do not forget to ready mga documents na possible hanapin ng officer sa inyo. And also do not forget na mag-fill out ng e-travel para diretso na ang pagpasok nyo sa immigration. Yes, guys, finally, it's official, we are going to Hanoi. So, kanina sa actual immigration process namin, yung hinanap lang ay yung aming boarding pass and valid passport. Wala nang ibang documents ang hinanap sa akin, yun lang talaga yung dalawa. Ngayon, may mga questions yung immigration officer sa akin. Number 1 is kung saan ako nagtatrabaho, and then kailan yung balik namin. And yun lang talaga yung tinanong at hinanap sa akin, and after that, diretsong tatak niya. So now we are just waiting for our departure time. So second time ko na palang makapunta ng Vietnam, and yung first na travel namin ay sa Ho Chi Minh. So basically, first time ko pa din ma-experience yung place na pupunta natin, which is sa Hanoi. You're asking ano ba yung requirements sa Hanoi? Wala na kaming ni-ready, guys. Like, wala talaga. So, eto na nga. See you later pag boarding na namin kasi mag-chill muna kami. Good night. Welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Pagkalapag namin dito sa Noi Bai International Airport ay dumiretso agad kami dito sa kanilang immigration. Mahaba yung pila ng kanilang immigration pero wala namang hinanap at eto dumiretso na kami dito sa may baggage claim. Smooth lang din guys, mabilis lang nakuha ang aming mga luggage, and finally nandito na kami sa my arrival hall. Official na talaga to guys. We are finally here sa arrival hall ng Noi Bai International Airport. And it's official, we are exploring Vietnam. First agenda ay mag-withdraw ng pera, and dito tayo mag-withdraw sa may Agribank since mataas ang kanilang limit, which is around 3 million dong. And GoTime card yung ginamit ko dito kasi maganda yung palitan ng GoTime card and walang transaction fee. And sa 3 million dong, eto yung equivalent niya in peso, 7,031 pesos. Number 2 agenda natin dito sa airport ay bumili ng SIM card para magka-internet naman tayo. Maraming mga telecom and marami ding mga packages ang available dito, pero yung napili ko ay yung Vina phone na unlimited data, good for 15 days. It's around 350k and hotspot na kami dito ng aking husband. And last agenda natin dito ay mag-commute going to our hotel.
If you did your research, sa Old Quarter Hanoi ang pinaka-ideal na location pag magbubook ng hotel. And yes, doon kami magstay for 5 days. Maraming mga options kung paano makarating doon. Number 1 ay to take the taxi, which I will not recommend. Number 2 naman, pwede kayong mag-bus, which is bus number 86 kasi mas mura siya. 45k lang yung pamasay or 100 pesos makakarating ka na sa Old Quarter. Number 3 ay pwede kayong mag-book ng private transfer sa Klook para sigurado na ang inyong pick-up dito sa airport. And number 4 ay pwede kayong mag-book sa Grab ng ride nyo going to your hotel sa my Old Quarter, which is yan yung ginawa namin. Nasa 600 pesos yung nabayaran namin dito, and at first naguguluhan kami sa kanilang plate number, but luckily eto at nakasakay na kami going sa Old Quarter, Hanoi. And nakarating kami dito sa Hanoi Traveler House, which will be our home for 5 days dito sa Old Quarter, Hanoi, Vietnam. And since maaga pa at hindi pa pwedeng mag-check-in, we decided na mag-explore muna sa neighborhood ng aming hotel at tumambay muna sa cafe na malapit dito. Standard check-in time dito sa Hanoi Traveler House ay 3 p.m. Pero eto at nakapag-early check-in kami sa aming room. And syempre, i-room tour ko kayo sa aming room na nabook dito. Pagkapasok nyo sa aming room ay makikita nyo agad ang napakalaking toilet. Meron kaming sariling bathtub and kompleto naman yung amenities and toiletries dito sa aming toilet. Bubungad sa inyo dito ang aming napakaluwag na room at meron din kami ditong king size bed. At ang maganda ay meron kaming sariling window kung saan makikita nyo ang view ng Old Quarter, Hanoi. Kompleto naman yung mga amenities and essentials sa room namin. May mga free water and tea, coffee din kami dito. Kaya all I can say ay sulit ang room na nabook namin dito. Yung name ng aming hotel ay Hanoi Travelers House and nabook ko siya sa Agoda. Alam niyo ba, napakaswak ng price niya. Good for 2 packs for 5 days with free breakfast. Ang nabayaran ko ay 7,200. Time check mga lagan, it's 5:30 p.m. and we decided to go out and explore Old Quarter, Hanoi. Yes, ganyan ka-busy ang street dito sa Old Quarter and yung aming trip talaga ay kumain ng early dinner dito sa may Buncha Duck King. Isa sa sikat talaga na kainan dito at kilalang kilala at eto pa may Michelin star na kainan dito sa may Old Quarter ay etong Buncha Duck King. At dinarayo talaga etong buncha nila, which is a Vietnamese cuisine made of grilled pork, noodles, and vegetable stock. First time din naming makakain nito, but surprisingly, ang sarap pala nito guys. And kung paano nga ba siya kainin, etong noodles at etong mga gulay ay ihahalo mo lang sa sabaw. Isang combo ng meal guys ay 120k Vietnamese dong. After eating, we decided to continue our stroll dito sa Old Quarter, Hanoi. Ang maganda kasi dito sa may Old Quarter ay malalapit na lang yung mga tourist attractions. At sa kakalakad namin ay nakarating kami dito sa St. Joseph Church dito sa may Old Quarter, Hanoi. St. Joseph Cathedral is one of the oldest church dito sa Hanoi. It was built during French colonial kaya naman kitang-kita sa architectural structure ng simbahan. For our next stop is etong One Kem Lake. Yes, sobrang lapit lang din ito sa St. Joseph Church kaya naman nilakad na lang namin going here. Sobrang ganda talaga ng vibes dito sa may One Kem Lake. Maraming mga turista and locals ang tumatambay dito. Marami kasi mga coffee shop and mga restaurant ang nakapalibot sa area.
So we are here sa may Kafa Cafe. Since grabe guys, napaka-humid sa labas, so we wanted to chill, magpa-aircon and then mag-chill muna, umupo. So dito kami tatambay for a while. Yung pangalan niya ay Kafa Cafe. And we ordered, paras kami ng order, this is ice choco. Yan, 40 Vietnamese dog. Napakainit talaga sa labas guys, grabe. For our first night dito sa Hanoi ay eto lang yung activity namin, ang mag-stroll around Old Quarter, kumain at tumambay. Kasi dito talaga guys ay mabubusog ang mga mata nyo sa makikita nyo mga paninda at mga cafes. And while on our way to our hotel ay nadaanan namin itong sikat na cafe, ang Ban Cong Cafe. Day 2 na namin dito sa Hanoi, Vietnam, and first natin gagawin ay mag-breakfast muna dito sa Hanoi Traveler's House. After our breakfast and now, ready na tayong mag-tour around Hanoi, Vietnam. Yes, suking-suki talaga tayo dito sa Hanoi, Vietnam ng Grab kasi naman napakamurang mag-Grab dito. First stop natin ay dito sa may Baidin Square kung saan makikita ang mga important landmark dito sa Hanoi. Take note na merong security screening upon entering and bawal mag-picture sa harap ng Presidential Palace. Konting lakad lang din ay makakapunta na kayo dito sa may Ho Chi Minh Museum and One Pillar Pagoda. Ang One Pillar Pagoda ay isang Buddhist temple located in the center of Baidin Square. And dito nyo din makikita itong Ho Chi Minh Museum na pwede nyong puntahan at pasukin. Unfortunately, nung time na pumunta kami ay sarado kaya make sure na i-check nyo muna ang schedule before coming here. From Ho Chi Minh Museum ay nag-grab na lang din kami going to our next destination which is ang Temple of Literature. Upo muna kami dito guys. Let's drink some tea. Cheers. So we are here inside the temple guys. And ang ganda niya, grabe. Kaka-relax yung ambience niya dito. Tsaka ang laki niya, nasa entrance pa kami banda. Temple of Literature is founded during 1070 and this is the first university here in Vietnam. This temple is also dedicated to Confucius. And this temple is the symbol for Vietnamese tradition and culture. Kaya naman if you're coming here sa Hanoi, make sure to include this one sa inyong itinerary. Lawak pala dito sa Temple of Literature. So ayan, lapit na kami sa may exit. So mag-i-exit na kami guys. Ayan. Ang ganda dito guys, grabe. Ang laki niya, ang lawak niya. Actually, sa sobrang lawak niya, may mga spots pa kami na hindi napupuntahan. Ayan, so babalik muna kami sa hotel para mag-freshen up. It's 1:30 in the afternoon na. We are back and it's a rainy afternoon here in Hanoi and today ay continue na natin ang pag-explore and we will be going to Hoa Lo Prison Relic. Pagdating namin ay nagbayad kami ng entrance fee which is around 30,000 dong and eto ay plan talaga naming mag-avail ng audio guide para mas maintindihan namin ang history ng Hoa Lo Prison Relic.
eto, we are done and all I can say, grabe yung history din ng Vietnam. Grabe yung sitwasyon ng mga prisoner during French colony. Diba? Alam nyo yung makikita nyo sa loob yung ano yung pinagdaanan nila. Yung original na ginamit talaga pag may sentensya, tsaka pwede kang pumasok sa death cell. So grabe, parang may immerse mo yung self mo dun. Grabe talaga. So it's a must try experience na mapuntahan nyo din ito. Tapos I will recommend na kumuha talaga kayo ng audio guide para maintindihan nyo yung kung ano yung meaning ng mga gamit dun sa loob. Kasi grabe, ang dami niyang mga spots or number and each one ay may history talaga siya. I-explain doon sa audio guide. So naintindihan namin kaya parang mas affected ako. Alam niyo yun. Ma-traffic at mahirap nang mag-book ng Grab kaya we decided na maglakad na lang going to our next destination dito sa may Hanoi Train Street. We arrived here sa Hanoi Train Street. So they have schedule, actually daily meron silang schedule here, but if weekdays 7:30 PM yung kanilang schedule. So anong oras pa? 5:30 pa guys. Tagal-tagal pa talaga. But I will post sa video na ito kung anong oras sila dadaan. Yan, para alam nyo din kung anong oras kayo pupunta. So it's just happened na malapit na lang kami sa Train Street kaya maaga kami napunta dito. Yan. So let's just explore and wait the time. And let's see. Look! Yay! Agiran Kenner! Yes! 3 hours! Finally! The Agilan train! Good morning here in Hanoi. Today is our day 3 and today ay free day natin. So today guys, nag-book ako ng cooking class sa Klook. So yes, mag-cooking class tayo. So yung nabayaran ko is around 1,800 pesos per pax. And you can book that one sa Klook then if you want also na mag-cooking class here in Hanoi. So we are here sa my apron cooking up. So we're starting off our class by buying some ingredients. Okay, so you guys can come closer. We'll do the soup right away, right? But actually, so okay, so you can see over here that we are buying some pork for making 2 dishes. Buying some ingredients, may mga trivia silang tinuturo, di ba? Ang dami naming nalaman sa pagpamamalengke. After buying our ingredients ay eto, piniprepare na namin ang mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ng Vietnamese cuisine. Ang maganda kasi, ini-explain talaga ng aming teacher ang mga ingredients and history ng bawat putay na lulutuin namin. And kahit marami kami sa grupo, ay yung teacher namin sinisigurado niya na each of us ay alam talaga at nakakapag-try talagang magluto and mag-prepare ng mga ingredients. For this class ay meron tayong 7 na putahing lulutuin at ito pa may egg coffee din tayo na tutorial.
After naming magluto ay eto, nakahanda na ang mga pagkain niluto namin and eto yung kakainan namin for lunch. And kahit marami talaga kami, yung mga kasama namin sa cooking class ay napakabait and ka-vibes din namin. After ng class namin ay binigyan pa kami ng certificate and also ng cooking book. So hey guys, it's 4 p.m. and we are back again. Yes. So right now ay mag-explore naman tayo around Old Quarter, Hanoi. My hands are shaking, stifle my breath. You look so lovely, it scares me to death. I used to get so insecure with you, it's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know that you'll save me. You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. Normal day in Hanoi. Tula og badminton. Your arms headed straight down through the night clouds, so is my heart pounds 10,000 feet, but you're my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I know you got me, butterfly feeling, edge of a cliff, rush of adrenaline in your kiss. Tethered up together, we could go the distance. Yeah, this atmospheric pressure, something when you pull me in. You make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe. After naming mag-cafe hopping ay we decided to go here sa may 1Kiem Lake. And pupuntahan natin ngayon ang Ngokson Temple na located sa gitna ng 1Kiem And Lake. kami galing kanina and now we are finally here. Ayan. Ngokson Temple. So may entrance fee pala siya guys. So ito, bibili muna kami ng ticket. And then, until 6 p.m. lang sila. Right now it's 5:45 in the afternoon. So may time pa. Ito. Thank you. Day 3 here in Hanoi, Vietnam, and today ay may tour tayo outside Hanoi. Pupuntahan natin ngayon ang Ninh Binh and medyo malayo siya kasi 2 hours yung biyahe niya from Hanoi. And it took about more than 2 hours. All the Asian capital. This is the first capital of Vietnam. Chiang An. At Chiang An, we will go to Pho Cave. So after an hour and a half, nag-stop over kami dito guys. Yes, quick stopover muna kami dito since malayo talaga yung Ninh Binh. Pero komportable naman ang aming tour na nabook namin sa Klook for around 2,400 pesos. After ng stopover namin ay diretso na kami dito sa aming first stop which is ang Walo Ancient Town. It's a good day to tour around Ninh Binh.
And ito sinasabi lang ancient town dito sa Vietnam. Before we start our tour ay may pa-trivia yung aming tour guide kaya naman napaka-interesting ng tour namin dito sa Walo Ancient City. And yes, bawal yung miniskirt dito kasi papasok tayo sa dalawang temple. For our next stop ay pupunta naman tayo ng Tam Quoc para dun tayo mag-buffet lunch and mag-bike tour. After ng aming lunch ay eto magbabike tour naman tayo dito sa Tam Quoc. 100k dong pala ang additional namin dito since hindi kasali yung bike fee sa aming tour na nabook sa Klook. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking get left behind. Next namang pinuntahan namin ay dito sa may Trang An kasi dito ay sasakay tayo ng boat at mag-iikot dito sa Trang An River at pupunta tayo sa mga cave. Alo? Alo po. Ganit. Like, you know, Yeah. All I can say guys is it's a must try and recommended attractions and activities pag pupunta kayo ng Hanoi, Vietnam. Isalin nyo itong Ninh Binh Tour and kuhanin nyo itong Trang An Boat Ride. And sobrang blessed namin today kasi alam nyo ba, sa buong stay namin here in Vietnam, sa Hanoi lang kasi kami, diba? Ngayong araw na to, tumiming yung aming pag-book ng tour kasi mainit, hindi kami inulan. Although grabe talaga yung init guys, napaka-humid. But then, sobrang ganda pa din ng aming panahon today. Ayan, so always remember to check the weather and then also to bring some sunblock kasi kailangan nyo talaga yan. We are here for our last activity for this excursion, ang Mua Cave.
So yun na nga guys, this is our last activity for this excursion, ang mag-hiking going to Mua Cave. So dito mo makikita yung overlooking view ng Ninh Binh. And yes, for our last tour dito sa Ninh Binh ay mag-hiking tayo going to the viewpoint ng Mua Cave. Guys, take note na medyo matarik ang paakyat and 500 steps ang kailangan mong lakarin going up. Grabe naman talaga tong last activity natin kasi ubusan talaga ng energy at hangin paakyat pa lang sa viewpoint. Actually, di na kami tumuloy sa pinakatuktok ng viewpoint kasi hindi na talaga kaya at sobrang pagoda na kasi napaka-humid talaga at napakatarik. Kaya naman dumiretso kami dito sa Lotus Lake kung saan mo makikita ang napakagandang view ng mga lotus. Hello everyone! We are back again here in Old Quarter, Hanoi. 7:30 PM na kami nakabalik dito sa my Old Quarter, Hanoi, kaya naman deserve talaga namin kumain ng masarap na dinner. Kumain pala kami dito sa may Pho Tan na may Michelin star and kakain tayo dito ng kanilang signature dish na pho. After namin kumain, since wala na kaming energy maglakad dito sa may Old Quarter, ay we decided na mag-rent na lang at sumakay sa kanilang rickshaw. Hello mga lagan! Today is another day to explore Hanoi, Vietnam. And today ay sa Old Quarter lang kami gagala and first order of business ay kakain kami dito sa Banh Mi 25. Isa sa mga nire-recommend na kainan dito sa Hanoi ay etong Banh Mi 25. Kaya naman pinuntahan namin and dito kami kakain ng aming breakfast. Sakto lang yung presyo and masarap naman yung kanilang banh mi. Pero for me, personally, mas gusto ko talaga yung banh mi na nabibili sa street. After having our breakfast ay eto continue na naman kami sa pag-explore dito sa Old Quarter, Hanoi and pinuntahan namin itong sikat na Cafe Giang. Malapit lang din to guys sa Old Quarter and pinasok na namin at first hindi mo talaga aakala ay isa siyang cafe kasi maliit lang yung hallway. Mabilis naman kami nakapag-order at nakahanap ng upuan and eto yung ating egg coffee dito sa Cafe Giang. At first akala ko talaga medyo awkward yung egg coffee pero guys surprisingly masarap ang egg coffee. Sa Cafe Giang pala na-imbento ang first egg coffee nung time na nag-shortage ng milk sa Vietnam. And welcome to Dongshan Market, one of the largest indoor market dito sa Hanoi, Vietnam. True naman talaga na napakalaki pala ng Dongshan Market and ang dami nilang binibenta dito gaya ng mga shoes, bags, accessories, and souvenirs. And it's giving me a Divisoria vibes like sa atin dito sa Pilipinas. Ang lawak naman talaga ng Dongshan Market na nakakalito talagang mamili dito. Malapit lang tong street na to guys, ito yung tinatawag nilang street murals dito sa my Old Quarter. Dito nyo makikita ang mga colorful wall paintings na ang gaganda, napaka-cultural and historical pa. Pagkatapos nito, we decided to go sa Lotte Mall. Tip, if you're going also here, make sure na iwasan nyo talaga yung rush hour dito
dito sa Hanoi kasi grabe yung traffic ha. Pagdating namin dito sa Lotte Mall ay etong husband ko ay nakabili na naman ng sapatos dito sa may Foot Locker. If hanap mo shopping dito sa Hanoi, Vietnam at mga branded, ang mga trip mo ay dito sa Lotte Mall pwede kayong mag-shopping. We're going to ride a city bus tour kasi nandito na kami sa may 1 PM Lake and mambon kasi and baka umulan kaya ayan, sasakay na lang kami para malibot talaga natin yung buong Hanoi. Hello, 2? 300. Dito na kami sa may bus and tingnan nyo. So kasali na siya sa aming binayaran na 150k. Tapos may free audio guide na din siya. It's a 1-hour ride and hindi ka pwedeng bumaba. Dito ka lang sa bus. So medyo umaambon pero caring-carry naman. And let's go tour around Hanoi. My hands are shaking, stifle my breath. You look so lovely, it scares me to death. I used to get so insecure with you, it's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know that you're safe. You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms. Headed straight down through the night clouds, so is my heart pounds 10,000 feet, but you're my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I know you got me. Butterfly feeling, edge of a cliff. Rush of adrenaline in your kiss. Tethered up together, we could go the distance. Yeah, this atmospheric pressure, something when you pull me in. You make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you're safe, I know. You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. It's like my laces. After our tour, we decided to chill around 1 Kiem Lake. And we chose Highlands Coffee kasi sikat siya na coffee chain dito sa Hanoi, Vietnam. Marami silang mga branches pero ang napili namin dito kasi malapit siya sa 1 Kiem Lake and maganda din yung view niya dito. For our last minute shopping, check nyo talaga tong store nito kasi ang mumura ng mga sweets nila dito. Marami din silang mga options dito gaya ng mga local chocolates and mga imported chocolates. And per kilo pa nila binibenta ito. Maraming nagbibenta nito malapit sa 1 Kiem Lake pero itong store na to ang pinakamura na nagbibenta. Imagine 140k and pwede pang makipaghagel. So check itong store na to if you're planning to buy pasalubong, especially chocolates. International. International. Yes. Everyone, good morning. Today is our day na uuwi na kami ng Pilipinas. Kanina nagpasundo kami. Nagbook ako ng airport transfer sa Klook.
para ihatid kami dito sa Noi Bai International Airport ng Hanoi. Kasi madaling araw, baka mahirapan kaming kumuha ng Grab, kaya nag-book na lang ako ng airport transfer, which is very convenient and grabe, sulit na sulit. Kasi alam nyo ba na nasa 414 pesos lang yung pag-book ko ng airport transfer namin dahil sa Klook code and also sa mga Klook credits ko. So you can also book this one sa Klook. Use my code DOCSAMIKLOOK para discounted din kayo sa pag-book sa Klook. Mga guys, uuwi na tayo ng Pilipinas and parang kailan lang tayo nakarating dito sa Hanoi. And ngayon uuwi na tayo. Grabe. Pero all I can say, sulit na sulit ang aming 5 days adventure and trip dito sa Hanoi. Before ko makalimutan, ano ba yung requirements if you're going back to the Philippines? Simple lang guys, you need to fill out e-travel arrival para may QR code kayo pagdating sa Pilipinas. Yun lang talaga yung kailangan nila para smooth ang travel nyo pabalik sa Pilipinas. Here sa Noi Bai International Airport, mag-check-in tayo. But since 8:25 AM pa ang aming travel, close pa ang check-in counter and tahimik pa ang airport. This is for my Hanoi vlog. I hope na nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, and makatulong ito sa future travel nyo dito sa Hanoi, Vietnam. And if may mga tanong kayo, clarifications, recommendations, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. And also, if you're new to my channel, don't forget to like and subscribe and follow me on my socials. Yes. This is DOCSAMI and thank you for watching my vlog.